Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 731. Inihayag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan ang apo ng pamilyang Jones upang i-bid ang proyektong ito para sa akin. Nang matapos ang investment conference, tuwang-tuwang iniabot sa kanya ng secretary ni Zoe ang isang project proposal. Ms. Lopez, nanalo kami sa bid. Nakuha namin ang puhunan. Nang baliktarin ni Zoe ang project proposal, hindi niya maiwasang mabigla. Ito ay talagang isang proyekto na walang 5 bilyong pamumuhunan. Sa sandaling ito, nagkataong pumasok si Levi sa silid. Nakuha mo ba? Nakangiting tanong niya. Oo, salamat sa iyong tulong. Agad namang nagpasalamat si Zoe sa kanya. Gayunpaman, curious si Levi na hindi niya tinanong kung paano siya nanalo sa bid. Hindi niya alam na inisip ni Zoe na ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para magbid sa proyekto. Sige, sasabihin ko na kay Lolo ang balita. Pagbalik ni Zoe sa villa ng Black family, halos lahat ng kapamilya ay naghihintay na sa kanya. Sabay silang ngumiti pagkapasok ni Zoe sa bahay. Zoe, kamusta? Tanong ni Meredith. Lola, nagawa ko na. Nakuha ko na ang 5 bilyong proyekto. Narito ang impormasyon tungkol sa proyekto. Nang magsalita si Zoe ay inabot niya sa kanila ang mga dokumento. Hindi nagtagal, tuwang-tuwa ang lahat matapos basahin ang mga dokumento. Ito ay talagang isang proyekto na hindi isang 50 bilyon. Ang galing mo talaga Zoe. Naabot mo ito nang walang kahirap-hirap. Pinuri siya ni Meredith. Kaya, Lola, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Una, hindi na makikialam sa relasyon namin ni Levi ang pamilyang itim, kasama sina mom at dad. Pangalawa, ako na ang ganap na mamamahala sa proyektong humirang ng 50 bilyon, tumingin si Zoe kay Meredith at seryosong sabi. Puff, biglang yumigting ang atmosphere sa sala habang ang lahat ay mukhang nagtatampo. Nagulat si Zoe nang mapansin niya ang pagbabago. Ano ang nangyayari? Sa susunod na sandali, tanong ni Meredith, oh, sinabi ko ba yon dati? Samantala, natigilan si Zoe nang marinig ito mula kay Meredith. Bang! Nagulat siya at nawalan ng imak na parang tinamaan ng kidlat. Lola, ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako binitiwan ng mga pangako? Bakit ka bumabalik sa iyong salita? Hindi makapaniwalang tanong ni Zoe. Zoe, hindi na ako babalik sa sinabi ko. Sa halip, hindi ko maalala na ipinangako ko sa iyo ang mga ganoong bagay. Kailan ko ginawa ang mga pangako? Mahinahong sagot ni Meredith. Sabay na idinagdag ni na Jenny at Logan, tama, Zoe, hindi kailanman nangako si Lola sa iyo. At saka, nandito rin kami noong nag-discuss kayo ni Lola, and you never mentioned such things on that day. Zoe, nalilito ka ba? O hindi mo ito naalala? I mean, never pumayag si Lola sa mga ganyan. At saka, kahit si Robert ay samabad, exactly. Zoe, hindi kami magsisinungaling sa'yo. Ngunit ang totoo ay hindi mo nabanggit ang mga bagay na iyon noong araw na iyon. Ha 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 ha. Dahil nagkakaisa ang sinabi ng pamilyang itim, naawa si Zoe. Nagpasya siyang huwag nang makipagtalo sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 732. Higit sa lahat, hindi siya mananalo sa argumento dahil ang lahat ng miyembro ng pamilyang Black ay nagpatotoo na hindi kailanman ipinangako ni Meredith sa kanya. Anong gagawin ko? Sa sandaling ito, lumipad ang saloobin ni na Robert at Meredith sa harap ng kanyang impresyon sa kanila. Ngayon lang niya napagtanto na pareho sila ni Lolo, at sa isang tiyak na lawak, mas walang hiya kaysa sa kanya. Paano nila ako nalinlang sa pagkuha ng proyekto? Hindi nila ako tinatrato bilang miyembro ng pamilya nila. Ngayon, nagsimula siyang maunawaan kung bakit pinili ni Levi na huwag kilalanin ang pamilyang Jones bilang kanyang pamilya. Kung tutuusin, kung mas prominent ang pamilya, mas malamig ang puso ng mga tao. Ngumisi si Zoe, Lola, hindi ko akalain na gagawa ka ng ganyan. Laking gulat ng apo mo. Zoe, anong ibig mong sabihin? Hindi mo iginagalang ang iyong nakatatanda. Agad na sambat ni Logan. How dare you disrespect Lola? Gusto mo bang sampilan ko yung mukha mo? Tinakat din siya ni Jenny. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan sila ni Zoe ng isang mapang-akit at nakakaawang ngiti at sinabing,
Pinipigilan mo ba akong sabihin ito kahit na ginawa mo ang isang walang hiyang bagay? Karapat-dapat kang sampilan sa mukha. Nang matapos si Jenny ay lumapit ito kay Zoe at itinaas ang palad. Gayunpaman, matagumpay itong naiwasan ni Zoe. How dare you resist? Galit na sigaw ni Jenny. Itigil mo yan. Bago pa siya gustong ituloy ni Jenny, sumigaw si Meredith. Dahil dito, tumigil si Jenny at tumabi habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos, tumingin si Meredith kay Zoe at sinabing, dahil malaki ang naiambag mo sa pamilya, tatahakin ni Lola ang mataas na daan at patatawarin ka. Pero huwag mo nang ulitin. Eksakto. Palagi kang masunurin, ngunit ano ang nangyari sa iyo ngayon? Sa tingin ko natutunan mo ang masamang ugali mula kay Levi Garrison. Galit na sabi ni Robert. Sa sandaling sinabi ito ni Robert, lahat ng tao sa sala ay tila may naalala. Talagang napakamasunurin ni Zoe noon at hindi kami susuwayin. Bakit iba siya ngayon? Pagkatapos noon, sinulyapan ni Zoe ang lahat ng nasa kwarto at sinabing, ayoko na ng 50 billion project. Kunin mo kung gusto mo. Pero kung sino man sa inyo ang gustong makialam sa relasyon namin ni Levi, huwag niyo akong sisihin sa gagawin ko bilang tugon. Sino ka para sabihan kami ng ganyan? Sumigaw sina Robert at Meredith, hanggat nabubuhay tayo, huwag mong isipin na makasama si Levi. Pipigilan ka namin kahit anong mangyari. Lahat kayo hindi pwedeng makialam sa personal na usapin nating dalawa. Binalibag ni Zoe ang pinto at umalis nang matapos siya. Look at her, bakit ang sama ng ulo niya ngayon? Irerespeto pa ba niya tayo kung siya talaga ang namamahala sa proyektong ito? Halatang hindi natuwa si Jenny sa sinabi nito. Talagang wala na siyang respeto sa matatanda ngayon. Hindi ko maisip kung ano ang magiging pag-uugali niya sa hinaharap. Dagdag pa ng isa sa kanila. Samantala, galit na galit sina Meredith at Robert. Damn it, hinding-hindi niya makakasama si Levi Garrison. Saway ni Meredith. Pagkatakbo ni Zoe palabas ng bahay, hindi na siya umiyak bagkus na natili siyang kalmado. Kung sa bagay, pagkatapos bumalik sa kanya si Levi, lumaki na siya ng husto at naging mas malakas ang pag-iisip. Nang matagpuan ni Zoe si Levi, diretsyong sinabi niya, mula ngayon, maninirahan na ako sa iyo. Sandaling natigilan si Levi. Gayunpaman, medyo namutla ang kanyang mukha nang maramdaman niyang may mali. Nabuli ka ba nila? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 733. Dahil nararamdaman ni Levi ang kanyang nararamdaman, nagpa siya si Zoe na maging tapat sa kanya. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat, mahina niyang sinabi, tara na at humingi ng hustisya sa pamilyang Black. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Hindi naman siguro kailangan. Simula ngayon, lalayo na tayo sa isa't isa. Tila, ayaw ni Zoe na bumalik sa miserableng lugar. Hindi ka maaaring maging malambot sa kanila sa sandaling ito. Kung malambot ka sa kanila ngayon, kukunin nila ito bilang tanda ng kahinaan at gagawin itong muli. Sabi ni Levi. Sige, sasamahan kita. Lalong naging desidido si Zoe matapos niya itong hikayatin. Kung nangyari ang isang katulad na insidente sa nakaraan, hihilingin ni Zoe kay Levi na pabayaan ito at hindi mag-iisip na maghanap ng hustisya. Samantala, tuwang-tuwa ang pamilyang Black dahil maaari silang umani ng tubo na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon mula sa proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon. Bukod sa labis na pagpapalaki ng kayamanan nito, ang pamilya ay aani rin ng higit pang hindi nakikitang mga benepisyo tulad ng katanyagan at kapangyarihan. I must admit that Zoe is indeed competent. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang napanalunan ang bid na hindi natin makukuha. Unfortunately, hindi na siya masunurin pagkatapos ma-mesmerize kay Levi. Kung hindi, tutulungan niya ang aming pamilya na umani ng higit pang mga benepisyo. Hindi nasisiyahang sabi ni Logan at Jenny. Pagkaraan ng ilang sandali, seryoso ring idinagdag ni Meredith, I think Levi Garrison most probably brainwashed her. Oh, bakit ka bumalik? The next moment, nakita nilang bumalik si Zoe sa bahay kasama si Levi. Nandito ako para humingi ng hustisya. Malamig na sabi ni Zoe sa harap ng lahat. Noong una, ayaw niya itong ituloy dahil walang tutulong sa kanya. Gayunpaman, ngayong kasama niya si Levi, hindi na siya natakot. Para hanapin ang katarungan. Hehe,
Nakuha mo pa ang iyong reinforcement. Anong gusto mo? Gusto mo bang gumawa ng kalituhan sa bahay namin ni Levi Garrison? Saway ni Logan at Jenny sa kanila. Gayun din, tinitigan siya ni Meredith at nagtanong, upang humingi ng hustisya. Kanino ka naghahanap ng hustisya? Kailan utang ng pamilyang Black sa iyo ang hustisya? Ikaw, Lola, utang mo sa akin ang hustisya. Aisley na sabi ni Zoe sabay tapos ni Meredith. Kailan ko utang sa iyo ang hustisya? Samantala, malamig ulit na tanong ni Meredith sa kanya. Natupad ko ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, ngunit ano ang tungkol sa iyo? Paano ang mga pangako mo sa akin? Sa halip, nakipagskema ka sa kanilang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi mo alam ang tungkol sa mga pangako. Lola at Lolo, iginagalang ko kayo bilang matatanda. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ikaw ba ay kumikilos tulad ng mga matatanda kapag binalikan mo ang iyong salita at binaluktot ang katotohanan? Matamlay niyang sagot. Sa tingin ko dapat ka naming parusahan. Sabay na sumugod sa kanya sina Logan at Jenny at gusto siyang sampelan. Bang! Gayunpaman, sinipa ni Levi si Logan at pinalipad ito bago pa man niya mahawakan si Zoe. Dahil dito, nagulat ang lahat sa sala at natahimik. Nang iangat ni Jenny ang kamay niya, hinawakan niya ito gamit ang isang kamay niya at sinampal siya ng isa pa sa mukha. How dare you touch her? Nang hihingi ka ng gulo. Dahil nandito si Levi, hinding-hindi siya papayag na ay bully nila si Zoe. Sa kabilang banda, hindi pa rin umimik ang pamilyang Black dahil lubos silang nabigla. Maya-maya, binasag ng ilan sa kanila ang katahimikan at sumigaw, Levi, how dare you hit them? Alam mo bang nakagawa ka ng malaking pagkakamali? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 734. Tinakpan ni Jenny ang namamagang mukha habang si Logan naman ay pilit na tumayo. Pagkatapos noon, parehong tinitigan ng masama si Levi. Sinulyapan ni Levi si Meredith at pinagalitan, ikaw at ang matanda ay talagang walang hiya. Bakit tayo walang hiya? At saka, sino ka para akusahan kami ng ganito? Galit na tanong ni Meredith. Tinalikuran mo ba ang mga pangako mo kay Zoe? Mariin niyang tanong nang matapos si Meredith. Hindi ako tumanggi sa anumang mga pangako. Sa katunayan, hindi ako gumawa ng gayong mga pangako. Bukod dito, lahat ng miyembro ng Black family ay maaaring maging saksi ko. Si Meredith ay mukhang hindi inaasahan kahit na siya ay nagsisinungaling. Eksakto. Mapapatunayan natin na hindi siya kailanman nangako kay Zoe. Si Zoe ang gumawa nito. Walang mga pangakong binitawan. Nagsimulang magtalo ang mga miyembro ng pamilyang Black at iginiit na si Zoe ang gumawa ng lahat. Samantala, hindi napigilan ni Zoe na mapamura nang maramdaman muli ang cold-heartedness ng Black family. Meredith, naglakas loob ka bang tingnan ako sa mga mata? Galit na sabi ni Zoe. Bakit hindi? Ngumisi si Meredith. How dare you say na wala kang pinanggako kay Zoe? Tumingin ka sa aking mga mata at sagutin mo ako ng iyong konsensya. Ginawa mo ba ang mga pangako? Biglang naputol si Levi at sinigawan siya ng malalim na boses. Labis na ikinagulat ng lahat, nag-aalangan na sumagot si Meredith nang masalubong niya ang nakakatakot na tingin ni Levi, ako, wala akong ipinangako sa kanya. Nagdadalawang isip ka, si Zoe ay apo mo, ngunit ganoon ba ang dapat mong tretuhin sa kanya? Ganyan ba ang ugali mo bilang isang matanda? Hindi ka ba nag-aalala na hahatulan ka ng iyong mga ninuno? Nako, nagsundalo ka noon. Ganyan mo ba dapat dayin ang sarili mong apo? Sunod-sunod na tanong ni Levi at hindi na siya binigyan ng pagkakataong hamarang. Dahil medyo agresibo si Levi, natakot si Meredith at nakahinga ng maluwag. Habang nanginginig ang kanyang katawan, hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata nito. Humph, wala ka man lang lakas ng loob na tingnan ako ngayon. Ikaw ay malinaw na nagsisinungaling at nagkasala tungkol dito. Tsaka nirerespeto ka ni Zoe bilang matanda. Ganito ba ang dapat mong pakikitungo sa kanya bilang kapalit? Patuloy na tanong ni Levi kay Meredith. Puff, sa totoo lang, sinubukan ni Meredith na manatiling kalmado upang itago ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala sa unang lugar. Ngayong paulit-ulit siyang banibiro ni Levi sa mga salita, hindi niya naiwasang magpanik. Dahil hindi makayanan ni Meredith ang kanyang direktang pagtatanong, tumayo si Robert at sumigaw, sino ka para tanungin kami? Well,
Natatakot ka bang tanungin ako? Hindi napigilan ni Levi ang matawa nang sumagot ito. Bakit tayo matatakot? Ang katotohanan ay walang mga pangako na ginawa. Matigas man ang sinabi ni Robert ay nagsimula siyang pagpawisan sa noo. Hindi napigilan ng pamilyang itim na makaramdam ng guilt dahil siya ay kahanga-hanga at agresibo kapag tinatanong sila. Sa partikular, ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang kutsilyo na maaaring tumusok sa kanilang mga puso nang wala sa oras. Dahil dito, marami sa kanila ang natulala sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Sino ka para tanungin kami? Ito ang bahay ng pamilyang Black. Umalis ka na dito. Biglang sumigaw si Bailey na galit na galit. Tama iyan. Ito ang bahay ng pamilyang Black. Walang karapatan ang tagalabas na kulitin tayo dito. Lumabas ka na ngayon. O kung hindi, hindi mo kami dapat sisihin kapag gumawa kami ng karahasan. Sa oras na ito, ang iba pang miyembro ng pamilyang Black ay galit na galit din. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 735. Nagawa nilang gawing galit ang kanilang pakiramdam ng pagkakasala at ibinulsa ito kay Levi. Hehe, walang makakapilit sa akin na umalis kung hindi tayo makakakuha ng kasiya, siyang sagot ngayong gabi. Dahil napagpasyahan ni Levi na humingi ng hustisya para kay Zoe, tumanggi siyang tumira sa mas mura. Zoe, anong motibo mo sa pagsama ng outsider para manggulo dito? Makontento ka lang ba pagkatapos gumawa si Levi Garrison ng kalituhan sa pamilyang itim? Sinimulang puntiryahin ni Pamela si Zoe, alam niyang tila mas malambot ang puso niya. Ako, nawalan ng masabi si Zoe. Gayunpaman, tumayo si Levi sa kanyang harapan upang harapin ang buong pamilyang Black at sinabing, halika at harapin mo ako. How dare you bully her instead? Robert Black at Meredith Westbrook, kung tatanggi kayong dalawa na bigyan kami ng kasiya, siyang sagot ngayon, hindi ako aalis. Determinado niyang sabi. Mabuti, dahil ayaw mong umalis, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang pinili mo. Dahil sa galit ni Logan, agad niyang kinuha ang telepono para tawagan ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal, pinalibutan si Levi ng 12 ng lalaki na may mga baras na bakal. Sigurado ka bang ayaw mong umalis sa bahay namin? Sige, pilayin ko ang mga paa mo ngayon at itatapon kita. Ninisyan siya ni Logan. Kasabay nito, nai-imagine niya ang madugong eksena kung saan natalo nila si Levi. Walang pusong idinagdag ni na Robert at Meredith, bugbugin at pilayin siya. Hindi namin iniisip na alagaan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, eksakto kung paano namin alagang hayop ang isang aso. Hay nako! Kinabahan si Zoe nang mapagtanto niyang seryoso ang pamilyang Black dito. Gusto talaga nilang pilayin si Levi. Alis na. Nang mag-utos si Logan, lahat ng tauhan niya ay sumugod sa kanya. Samantala, halos pumikit si Zoe dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa sa mga susunod na mangyayari. Bang! Naririnig niya na naganap ang brutal na away pagkatapos niyang ipikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, makalipas ang mga 10 segundo, tumahimik ang sala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang 12 ng mga lalaki na gumulong-gulong sa sahig at napahiyaw sa sakit. Sa kabilang banda, tumayo si Levi at ligtas at maayos. Ganoon ba siya kalakas? Bukod kay Zoe, lahat ng miyembro ng Black family ay nagulat din. Nakatitig sila sa kanya at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa katunayan, walang inaasahan na siya ay magiging sapat na malakas upang talunin ang 12 ng mga lalaki ng mag-isa. Isa pa, si Logan, na nakatayo sa harapan at pinakamalapit sa kanya, ay hindi maiwasang manginig. Pagkalapit sa kanya, binuhat siya ni Levi at inihagis palabas ng sala. Bang! Malamang nabali ang kanyang mga buto nang mahulog siya. Sa sumunod na sandali, sinipa ni Levi at nabasag ang mesa sa harapan niya. Kung hindi natin mahahanap ang hustisya ngayon, gagawa ako ng karahasan para malutas ang lahat ng problema. Maangas na sabi niya. Samantala, nanatiling tahimik ang buong pamilya ng Black dahil napatunayang masyadong malakas si Levi para mahawakan nila. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Robert at masungit na sinabi, "So, gusto mo bang talunin kaming lahat?" Agad na idinagdag ni Meredith, "Hipiuan mo ako, at haharapin mo ang mga kahihinatnan." Maging si Bailey ay may pisngi para sabihin kay Zoe, "Zoe, pinagtaksilan mo ang pamilya.
How dare you inflame an outsider para matalo kami? Iniisip mo bang patayin ang mga kapamilya mo para sa kapakanan ng iyong tinatawag na hustisya? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 736. Tumangala si Zoe kay Bailey at sumagot, "Hindi ko intensyon na gawin ang mga ganoong bagay kundi para lang humingi ng hustisya. Sa halip, nagbanta kayo at gusto pa kaming talunin. Kaya, ginamit lang namin ang karapatan sa pagtatanggol sa sarili bilang isang resulta." Tama na. Mukhang na-brainwash ka na ni Levi Garrison. Naasar si Meredith at nagpatuloy, "Hustisya. Hindi pwede. Sasabihin ko ito ng isang beses, hindi ako nangako sa iyo ng kahit ano. Sa halip, ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Ngayon, inuutusan kitang umalis sa aming bahay kasama ang tagalabas. Hindi ito ang lugar para manggulo ka." Pagkatapos na makasalubong ang tingin ni Levi, mariing sinabi ni Zoe, "Maaari tayong umalis ngayon sa ilang kondisyon. Una, dapat ay pangako ng pamilyang itim na hinding-hindi ito makikialam sa relasyon namin ni Levi. Pangalawa, ako ang ganap na mamamahala sa 50 bilyong proyekto. Mangarap pa. Ito ay imposible. Hindi kami papayag." Masiglang sagot ni Robert, "Una, ang proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon ay pag-aari ng pamilyang Black at walang kinalaman sa iyo. Pangalawa, pipigilan ka naming pakasalan si Levi Garrison kahit anong mangyari." Gayunpaman, ngumiti si Levi, "Well, mayroon akong paraan upang humingi ng hustisya." Pagkatapos noon, kinaladkad niya si Logan pabalik sa sala at lumipat sa kanila. "Ano? Anong gusto mong gawin?" Natakot si Meredith at ang iba pa. "Gaya ng sinabi ko, kayang lutisin ng karahasan ang lahat ng problema." Ngumisi si Levi. Basag. Sa sumunod na sandali, sinipa niya ang binti ni Logan at nabali ang kanyang mga buto. Mukhang mabangis si Logan at napasigaw sa sakit. Sa sandaling ito, ang buong pamilya ng Black ay nataranta. "Ikaw, huwag kang kumilos ng walang ingat." Pinayuhan siya ni Robert. Dahil malupit si Levi, labis silang natakot sa mga kahihinatnan. Gayunpaman, dahil tumanggi pa rin silang sumang-ayon sa mga kahilingan ni Zoe, nakangiting ibinalita ni Levi, "Isa pang paa." Basag. Natakot ang pamilyang itim nang muling tumili si Logan ng malungkot. Si Levi Garrison ay isang nakakatakot na tao. "Zoe, nakita mo ba ang ginawa niya? Bakit hindi mo siya pinigilan?" Sigaw ni Bailey kay Zoe. Gayunpaman, mahinang sumagot si Zoe, "To tell you the truth, si Levi talaga ang nakakuha ng project na nagkakahalaga ng 50 billion. Ginawa niya ito sa isang kondisyon, kailangan kong maging ganap ang pamamahala nito. Sarili mo lang ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari sa ganitong paraan." "Ano?" Nagulat ang pamilya ng Black. Ang susunod ay ang kanyang mga braso. Nakanguso si Levi. "Lolo, Lola, iligtas mo po ako, ayokong mamatay." Umihi si Logan sa kanyang pantalon dahil sa takot. "Levi, mangyaring huwag gawin ito." Sa oras na ito, bumalik sa villa si Russell, na naka-duty ngayon. Samantala, nakahinga naman ng maluwag ang pamilyang Black nang makita si Russell dahil sa wakas ay dumating na ang gulugad ng pamilya. Agad na sumigaw si Bailey at ang ilan sa kanila, "Russell, ibagsak mo na ang mabangis na hayop na ito." Ngayon lang niya binugbog at sinaktan ang maraming tao. Laking gulat nila nang lumuhad si Russell sa harap ni Levi at nagmakaawa, "Levi, bigyan mo ako ng pagkakataon at huwag mong pahirapan ang pamilyang Black." Alam na alam ni Russell ang matinding kahihinatnan kung magagalit si Levi, ngunit hindi ito naiintindihan ng pamilyang Black. Bukod dito, hindi niya magagawa ang isang bagay na katumbas ng isang pagkakasala sa pagdidisiplina. Dahil mataas ang pagkakakilanlan ni Levi, kailangan niyang ilihim ito sa lahat ng paraan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 737. "Maaari lang akong umalis pagkatapos kong humingi ng hustisya para kay Zoe." Walang emosyong sagot ni Levi. "Lolo, Lola, ano ang ginawa mo?" Matapos tanungin sila, kalaunan ay nakuha ni Russell ang buong larawan ng insidente. "Lolo, Lola, dapat maging patas ka kay Zoe, kung hindi, hindi na ito matatapos. Hayaan mo akong hawakan ito." Si Russell ang nag-order. Nagkatinginan sina Meredith at Robert ngunit hindi nang ahas na tanggihan ang kanyang mungkahi.
Sa katunayan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magkompromiso para mapigilan si Levi na lumikha ng kalituhan. Bukod dito, dapat mong isulat ito at lagyan ng selyo. Tanong ni Levi. Hoy, huwag lumampas sa dagat, sigaw ni Meredith. Laking gulat niya, agad siyang hinikayat ni Russell at sinabing, Lola, makinig ka sa akin. Isulat ang kanilang mga kahilingan sa isang papel. Sa wakas, walang choice si Meredith kundi isulat ang dalawang pahayag para matupad ang mga pangako niya kay Zoe. At saka, kailangan mong humingi ng tawad. Dagdag ni Levi. Kalokohan. Lumalabas ka na. Tumanggi si Meredith dahil naramdaman niyang nakataya ang dignidad ng pamilya. Lolo, Lola, iligtas niyo po ako. Sa pagkakataong ito, muling nakiusap si Logan sa kanila dahil pakiramdam niya ay halos mabali na ang kanyang mga braso. Sige, Zoe, kasalanan ito ni Lola. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa wakas ay humingi ng tawad si Meredith kay Zoe. Lola, sana hindi na mauulit. But still, I've always respected you, she replied composedly. Ikaw, galit na galit si Meredith sa kaibuturan ng kanyang puso. Lagi niyang tatandaan na ito ang pinaka-nakakahiya na araw sa kanya. Laking gulat niya, hindi pa natatapos ang nakakahiyang araw. Matapos humingi ng tawad si Meredith kay Zoe, nagpatuloy si Russell, Lola, sa tingin ko ay may utang ka kay Levi tungkol sa insidente tungkol sa tseke. Ano, Russell, ikaw? Lalong kinabahan si Meredith. Dinala ni Russell si Zeke, ang katulong ng pamilyang Black, sa sala at nagpatuloy, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa tseke, kung hindi, ipapakulong kita. Tandaan, nasa akin ang lahat ng ebidensya. Kaya naman, walang choice si Zeke kundi magpaliwanag ng matapat, kinuha ko ang tseke. Wala itong kinalaman kay Mr. Garrison. Diyos ko, anong nagawa natin? Sa oras na ito, nadama ni Meredith ang kahihiyan ngunit wala siyang magawa sa mga dramatikong pangyayari. Simula ngayon, mahihiya na siya sa tuwing makikita niya sina Levi at Zoe. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Zoe na sa wakas ay nalinis ni Levi ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pamilyang itim ay gumagawa ng katulad na kasuklam-suklam na mga bagay sa nakaraan. Lolo, Lola, sobra na ito. Galit na saway ni Zoe. Ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Maiintindihan mo rin ang aming kabaitan balang araw, sabi ni Robert. Sa wakas, umalis sina Zoe at Levi sa villa ng pamilyang itim matapos na humingi ng hustisya. Simula ngayon, walang makakabuli sa iyo. Sabihin mo sa akin kung may muling magpatong ng kamay sa iyo. Paalala ni Levi sa kanya. Sa kabilang banda, natahimik ang pamilyang itim nang umalis sila. Ito na marahil ang pinaka-nakakahiya na araw sa kasaysayan ng pamilyang itim. Bagamat si Levi ay buong tapang na gumawa ng lahat ng uri ng mga kahilingan, wala silang magagawa tungkol dito. Kaya naman, sila ay nagalit at halos hindi matanggap ang kahihinatnan. Isa pa, nagalit sila na binali ni Levi ang mga binti ni Logan. Hindi pwede. Hinding-hindi ko ito mabitawan. Masungit na sabi ni Meredith, eksakto. Kung hahayaan natin ito ngayon, ang pamilyang itim ay mabibitin sa kahihiyan magpakailanman. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng pamilyang Black ay nagmukhang mabangis dahil pareho sila ng nararamdaman. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 738. Si Logan ang pinakagalit sa kanilang lahat dahil bali ang kanyang mga paa. Pagkaraan ng ilang sandali, galit niyang sinabi, isinusumpa kong maghihiganti ako kay Levi Garrison. Even Jenny added, I will tell this to the Davis family now. Sigurado akong mahahanap nila si Levi Garrison at matatalo siya sa lahat ng paraan. Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng pamilyang Black ay may matinding hinanakit laban sa kanya at gustong-gustong magbayad. Kahit na nahimik si Russell, pipigilan niya ang mga ito sa paghihiganti kay Levi kung talagang nangyari iyon. Samantala, nang makaalis na sila sa villa ng pamilyang Black, nakahinga ng maluwag si Zoe at sumigaw, napakasarap sa pakiramdam. Sa loob ng maraming taon, pinahintulutan niya ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya at hindi kailanman naging matatag tulad ngayon. Lalo siyang natuwa nang mapilitan si Meredith na humingi ng tawad at tuparin ang kanyang mga pangako. Ngayon lang pala,
nakakatakot ang itsura mo. Hindi ko inaasahan na mababali mo ang mga paa ni Logan. Habang nagsasalita si Zoe ay medyo nabigla pa siya at nakatingin kay Levi nang nagtataka. Nararapat silang bugbugin. Baka mas malala pa ang mangyari sa kanila kung sasampalin kanila, sagot ni Levi. Nang matapos si Levi, niyakap niya ito at naramdaman ang init na bumungad sa kanya. Naglakas loob si Levi na sumalungat sa mga kilalang pamilya at nakipaglaban pa sa buong pamilya ng Black para sa akin. Kahit wala na siyang natitira at maging nobody in the future, I will be with him forever. Sa wakas, pumili sila ng bahay na itinayo ng triple group. Nasiyahan naman si Zoe dito dahil malapit lang ang bahay sa kumpanya niya. Kung ganoon, hindi siya uuwi ng late kahit na kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya. Isa pa, maiiwasan niyang maistorbo ng pamilyang Black dahil malayo ang bahay sa kanila. Dapat ba tayong magpakasal sa lalong madaling panahon? Mukhang hindi na makapaghintay si Zoe. Pakiramdam niya ay magiging isang tikang bomb ito hanggat hindi pa sila kasal. Gayunpaman, nakangiting sumagot si Levi, huwag kang mag-alala. Ang iba ay hindi kailanman maaaring makagambala sa aming relasyon. Tsaka hindi ko pa tapos ihanda yung surprise para sa'yo. Sige, kung ganoon, hihintayin ko ang araw na pakakasalan mo ako. Anabangan ni Zoe ang kanilang kasal. Mula ngayon, kailangan niyang pasanin ang mabibigat na responsibilidad. Bukod sa Oriental Star Group, siya ang dapat na mamahala sa 50 bilyong proyekto. Sa kabilang banda, si Levi ay tila may mas maraming oras sa paglilibang kamakailan. Paminsan-minsan ay sinusuri niya ang progreso ng pagpapatayo ng kanilang bahay para sa kasal. Ang balita tungkol sa pagdating ng Commander-in-Chief ng Western Region na si Ezra Williamson sa South City sa loob ng ilang araw ay naging popular na paksa sa mga residente. Kung tutuusin, gusto ni Ezra na ipahayag sa publiko ang kanyang pagbisita upang malaman ng lahat sa lungsod ang kanyang pagdating. Kaya naman, maraming mayayaman at makapangyarihang mga tao sa lungsod ang naghanda ng isang maringal na seremonya ng pagtanggap para sa kanya. Hinarang pa ng pamilya Jones ang kalahati ng airport sa tulong ng mga koneksyon nito para salubungin si Ezra. Higit pa rito, ang pamilya Jones ay nagmula sa Southampton hanggang Sapphire Villa upang matiyak na naging maayos ang paghahanda. Narinig mo ba ako? Dapat mong ihanda ang lahat para sa welcome ceremony bukas. Sinadya ni Michael na paalalahanan ang kanyang mga empleyado. Kinabukasan, na-blockade ang buong T1 Airport Terminal ng South City International Airport. Si Michael at ang mga Jones ay naghihintay sa airport para salubungin si Ezra. Bukod dito, lahat ng kilalang pamilya sa South City ay narito upang salubungin din ang kanyang pagdating. Ang tanging grupo na wala rito ay ang mga taga-Warzone. Pagkatapos ng lahat, iniulat sa labas ng South City na si Ezra ay pumunta sa lungsod para sa paggamot at pagpapahinga. Gayunpaman, ito ay talagang dahilan upang lituhin ang kaaway dahil ligtas at maayos si Ezra. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakalabas na si Ezra sa airport. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 739. Kasama ni Michael ang mga kilalang tao bilang mga welcome committee. Welcome, Chief Williamson. Malakas ang laban mo sa frontline, kaya nagpapasalamat kami sa iyong serbisyo. Sa ngalan ng pamilya Jones, nais kong ipahayag ang aming pinakamataas na paggalang. Halos lumuhad si Michael bilang paggalang kay Ezra bago siya pinigilan. Masyado kang mabait, Mr. Jones. I was only carrying out my duty, tugon ni Ezra na casual ang pananamit. Kung tutuusin, ang dahilan niya para bumalik ay para makabawi sa kanyang mga sugat. Ginawa ng aming pamilya ang banner na ito para lang sa iyo, Chief Williamson. Nakasulat sa banner, na iniutos ni Michael na iharap, ay, National Treasure. Bagamat ginagawa lamang iyon ng pamilya Jones bilang isang paraan ng pambabula, tiyak na kwalipikado si Ezra na ipagkaloob sa kanya ang titulong iyon. Na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, tinanggap ni Ezra ang banner, hindi mo sana ako guguluhin ng ganoong pambabula kung alam mo ang kababalaghan sa iyong pamilya. Bago dumating si Ezra, nagsaliksik siya tungkol sa relasyon ni Levi at ng pamilyang Jones, at ang nalaman niya ay kung gaano katanga ang mga Jones na hindi makilala ang Diyos ng digmaan ng bansa sa kanilang gitna. Sa halip, inilagay nila ang kanilang pagsisikap sa pambabala sa akin.
Patawarin mo ako, Chief Williamson. Isang kababalaghan sa pamilya natin, sabi mo. Anak ko ba ang tinutukoy mo, Anson? Balita ko na abot na niya ang pinakamataas na ranggo sa Iron Brigade at naging right-hand man siya ng God of War nila, excited na tanong ni Michael. Ano? Bulalas ni Ezra na naguguluhan. Kilala ko ang lahat sa nangungunang brass ng Iron Brigade, at wala sa kanila ang may pangalang Anson. Higit na hindi ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan. Ang daming bullshit. Oo, iyon ang isa. Ang sagot lang ni Ezra kay Michael, pero sapat na iyon para makumbinsi si Michael. Si Anson talaga ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan. Kami, ang pamilyang Jones, sa wakas ay nagpakita ng aming lakas. Sigaw ni Michael sa tuwa. Gustong-gusto ni Ezra na ipukpok sa ulo si Michael dahil sa kanyang kamangmangan. Ipinakita na ng pamilyang Jones ang kanilang lakas kasama ang Diyos ng digmaan ng bansa. Sa ganitong paraan, pakiusap. Inihanda namin ang perpektong lugar para gamutin mo ang iyong mga sugat, Chief Williamson, iniaya ni Michael. Dahil nandoon siya para mag-show pa rin, tinanggap ni Ezra ang magandang alok. Pagkatapos mo, Mr. Jones. Tuwang-tuwa si Michael nang makitang tinanggap ni Ezra ang kanyang imbitasyon dahil nangangahulugan iyon na kinilala ni Ezra ang pamilya Jones bilang mga kaalyado. Kumbinsido na naging kaalyado niya ang Diyos ng digmaan at si Ezra, si Michael ay naglalakad na nakataas ang ulo. Walang maglalakas loob na tutulan ang pamilya Jones ngayon. Sa huli, nagpa siya si Ezra na manatili sa Sapphire Villa, kung saan naghanda ang mga Jones ng isang malaking piging para sa kanya. Natuwa ang mga Jones na makitang tinatanggap ni Ezra ang anumang kabaitang maibibigay nila dahil ang ibig sabihin noon ay mas magiging matatag ang kanilang relasyon ni Ezra. Sa kabilang banda, hindi sumang-ayon ang mga tao sa pag-alis ni Ezra sa Warzone at ginugugol ang kanyang oras sa karangyaan sa mga mayayaman at sikat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 740. Sa loob ng maikling panahon, nang husto ang kasikatan ni Ezra. Sinadya pa ng mga tao ang pagpunta sa Sapphire Villa para pag-alitan si Ezra. Huwag mo silang pansinin, Chief Williamson. Inggit lang sila na bisita ka namin, nakangiting pang-aaliw ni Michael. Nagtayo kami ng rebulto para sa God of War at gusto naming malaman kung ano ang iniisip mo. Ano ang masasabi mo, Chief Williamson? Tanong ni Tyler. Oo naman. Pagkatapos, sinundan ni Ezra si Tyler at ang iba pa sa sentro ng lungsod, kung saan itinayo ang estatwa na may taas na 10 metro. Ano sa palagay mo, Chief Williamson? Kung nasiyahan ka dito, maaari rin kaming magtayo ng isa para sa iyo. Sabi ni Tyler. Nang makita kung paano nakasimangot si Ezra sa rebulto, nagsimulang kabahan sina Michael at Tyler. Hindi ba siya kontento sa rebulto? Kung hindi siya, magiging gulo iyon para sa atin. Anong problema, Chief Williamson? Tanong ni Michael. Kaninong rebulto ito? Tanong ni Ezra. Ito ay ang Diyos ng digmaan mismo. Alam mo ba kung ano ang hitsura niya? Tumama sa ulo ang tanong ni Ezra. Hindi kami actual na litrato niya. But from the information that we've gathered, ganyan ang itsura niya, paliwanag ni Tyler. Bullshit. Hindi naman siya ganyan. Ang Diyos ng digmaan ay kamukha, siya. Biglang tinuro ni Ezra si Levi. Hindi ba Levi? Tanong ni Michael habang ang gulat na mga Jones ay lumingon kay Levi, na nagkataong nasa malapit lang. Si Levi ba talaga ang Diyos ng digmaan mismo? Binanggit nga ni Levi na siya ang Diyos ng digmaan. Siya pa nga ang nagsabing siya ang namamahala sa investment conference at pinalayas ang aming pamilya. Baka siya talaga. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ezra, hindi mo masasabing iyon ang Diyos ng digmaan batay sa impormasyong hanapin mo online. Iyon ay tulad ng random na pagpili ng isang estranghero sa mga kalye at tinatawag siyang God of War dahil walang sino mang aktwal na nakakita sa kanya dati. Phew, basta hindi si Levi. Nakahinga ng maluwag si Michael at ang iba pa nang mapagtantong itinuro ni Ezra si Levi ng random. Isa pang bagay, ang Diyos ng digmaan ay tiyak na napupuot sa mga bagay tulad ng mga estatwa. Kung ayaw mong madamay siya, mas mabuting tanggalin mo kaagad, malamig na babala ni Ezra. Talaga, nagpalitan ng naguguluhan ang tingin ni Tyler at Will sa isa't isa dahil hindi sila makapaniwala na tama si Levi tungkol sa pagkamuhi ng God of War sa mga estatwa.
Naramdaman pa rin ng dalawa na parang may mali. Matapos maalis ang rebulto, gumawa si Ezra ng dahilan para umalis. San Ino, sundan mo si Chief Williamson at iulat sa akin ang kanyang kinaroroonan. Gawin mo ang lahat para protektahan siya, utos ni Michael. Matapos matanggap ang kanyang order, sinundan ni Shadow si Ezra hanggang sa isang malayong eskinita at nakita niya si Ezra na lumuhad sa harap ng isang lalaki. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 741. Diyos ng Digmaan, aking Panginoon. Ito si Ezra Williamson, hari ng digmaan ng kanlurang rehiyon, sa iyong serbisyo. Sigaw ni Ezra. Tayo, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Natural, ang taong nakatayo sa harap ni Ezra ay si Levi. Si Shadow, ang pinakamagaling sa pamilyang Jones, ay nagulat nang malaman ni Levi ang Diyos ng Digmaan sa lahat ng panahon. Hindi naman basta-basta tumuturo si Ezra. Si Levi talaga. Ang Diyos ng Digmaan ay kamukha ni Levi dahil siya si Levi. Natigilan pa rin sa kanyang natuklasan, biglang narinig ni Shadow ang isang boses na nagtatanong sa kanya, ito na ang pangalawang beses na sinundan mo ako. Kailangan mo ba talagang hintayin na tawagan kita? Shoot, naloka ako. Sinabi ba niyang pangalawang beses? Nanginginig sa takot si Shadow nang mapagtantong nakita siya ni Levi. Sa pag-aakalang siya ang pinakamagaling sa pagtatago, hindi inaasahan ni Shadow na matuklasan siya ng sinuman. Ngayong natuklasan na siya ng Diyos ng Digmaan, si Shadow, na nakasuot ng itim, ay kumbinsido na kusang lumabas sa bukas. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Levi at nagmakaawa, patawarin mo ako, Diyos ng Digmaan. Sinundan lang kita dahil inutusan ako. Kung gusto ko, patay ka na, malamig na sabi ni Levi. Bumalik ka sa anino. I need you to take care of those who might follow us later, utos ni Ezra na kailangan ni Shadow para harapin ang mga especially iya mula kay Weldrick. Naiintindihan ni Shadow bago muling naglaho tugon. Pagkatapos ay seryosong sinabi ni Ezra kay Levi, Panginoon, sasalakayin ko si Weldrick ngayong gabi nang hindi nila inaasahan. Malapit na, tanong ni Levi na mukhang nagulat, dahil akala niya ay mananatili pa si Ezra ng ilang araw. Mas magagalit lang sa akin ang mga tao kung mananatili pa ako. At saka, wala nang mas magandang oras kaysa ngayong gabi. Kapag natapos na ni Kirin ang pag-iipon ng mga hayop, maghahampas tayo sa hating gabi. Kahit anong gawin mo, huwag ka lang mamatay sa akin. Hinihikayat si Levi bago binigyan si Ezra ng malakas na tapik sa balikat. So nabalitaan ko na malapit ka nang magpakasal kay MS. Zoe, sa kasamaang palad, hindi ako makakadalo sa kasal, ngunit makakasigurado kang makukuha mo ang aking regalo. Halika, kilalanin ang aking malapit ng maging asawa. Dinala ni Levi sa kumpanya ang excited na si Ezra. Pagtingin sa estranghero sa tabi ni Levi, medyo napatulala si Zoe. Sa kabilang banda, sisubog na sa kilig si Silas nang makita si Ezra. Ito ay si Ezra Williamson, pinuno ng kanlurang rehiyon. Ang aking tunay na superior. Tuwang-tuwa si Silas kaya nat-ambush siya sa lupa bago binati si Ezra, Hello. Hello, Chief. Pagkatapos ng medyo matagal na pagtingin kay Ezra, iyon lang ang nasabi ni Silas na bati. Hepe, nagulat si Zoe na parang natarante sa bati ni Silas. Bakit siya tinawag ni Silas na Chief? Yun ba ang title niya? Hello there. Try not to get too excited, payo ni Ezra bago itinoon ang atensyon kay Zoe. Nice to meet you, MS. Zoe, ako si Ezra, isang mabuting kaibigan ni Levi. Sa iisang lugar tayo nanggaling. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 742. Naisip ni Zoe na sinadya ni Ezra na sila ni Levi ay lumabas sa parehong bilangguan. Kinagagalak kong makilala ka rin. Umupo, uminom ka ng tsaa, Silas. Napaka-hospitable ni Zoe. Salamat, pero magaling ako. Kailangan kong pumunta ka agad. Sa akin ni Levi ang tungkol sa kasal, na, sa kasamaang palad, ay hindi makadalo, ngunit mayroon akong para sa iyo. Pagkatapos ay naglabas si Ezra ng isang hukbong may kahon, at sa loob nito ay isang gintong medalya na may nakasulat sa mga salitang Harry ng kanluran. Ito ay isang simbolikong medalya, nagawa sa purong ginto, na iginawad sa Commander-in-Chief ng 9 War Zones.
Nakita ni Zoe ang sukdulang sinseridad ni Ezra nang iregalo niya sa kanya ang medalya. Dapat kunin mo na lang. Gusto talaga ni Ole Williamson dito na makuha mo ito, payo ni Levi. Dahil sa hindi niya alam ang tunay na halaga ng purong gintong medalya, kinuha ni Zoe ang medalya kay Ezra pagkatapos magpasalamat sa kanya, lalagyan ng nobela. Natigilan si Silas nang makita ang medalyang iniabot kay Zoe. Sa isang tiyak na kahulugan, maaaring pamunuan ng isang tao ang buong hukbo ng kanlurang rehiyon gamit ang medalyang iyon, kaya ang ibig sabihin ni Zoe ay may hukbo sa kanyang palad. Pagkatapos magpaalam kay Zoe, pumunta sina Levi at Ezra sa mga lansangan ng lungsod at umupo sa isang barbecue stall bago dumating sina Kirin at iba pa. Ito ay isang pambihirang sandali para sa magkapatid na magkaroon ng gayong paglilibang na magkasama. Sa sandaling makita ni Kirin si Ezra, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano kukunin ni Ezra ang mga hayop mula sa kanya. Huwag mong isama ang panty mo. Ibabalik ko sila sa iyo kapag nanalo ako sa digmaan. Magdadagdag pa ako ng ilang babae mula kay Weldrick. Paano iyon tunog? Tanong ni Ezra. Kalimutan mo na ang mga babae. Mas mabuting ibalik mo sila nang walang pinsala. Wala kahit isang buhok na nawala. Tinatrito ni Kirin ang mga hayop na parang isang grupo ng mga sanggol. Kahit anong sabihin mo, ako mismo ay nasa larangan ng digmaan, at mamamatay ako bago ko hayaang mangyari sa iyong mga anak. Pagkatapos ay ininom ni Ezra ang kanyang matapang na alak. Ngayon iyon ang gusto kong marinig. Ngunit mas mabuting ibalik mo itong buhay. Kung hindi, sino ang magbabalik sa akin ng mga anak ko? Toasted Kirin. Sa pagtingin sa pagtatalo ng dalawa, hindi napigilan ni Levi ang magpakawala ng masaganang tawa. Sa sobrang hilig ng dalawa na mag-away na parang mga bata, alam ni Levi na pareho nilang ibibigay ang kanilang buhay para protektahan ang isa't isa sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw sa kalye na may mga kutsilyo at stick sa kanilang mga kamay. Nagmamasid sa kanila mula sa dilim ay kapwa sina Jenny at Logan na naka-wheelchair na gustong maghiganti kay Levi. Si Logan ay nanumpa na babaliin ang mga paa ni Levi at pigilan ang sinumang doktor sa paggagamot sa kanila sa tamang oras upang mawala ang mga ito ng tuluyan. Ang layunin ay tiyaking si Levi ay mananatiling nakarete sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tungkol naman sa pamilyang itim, matapos silang masaktan at galitin ni Levi ilang araw lang ang nakalipas, inaasahan nilang wala nang mas kaunti pang mangyayari kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 743. Ang pagpapahiga lamang kay Levi ay makakapag-alis ng kanilang pagkamuhi sa kanya. Babayaran ko siya, marahas na saad ni Logan. Upang matupad ang pangakong iyon, kumuha si Logan ng 12 ng mga brute para tapusin ang trabaho. Habang inaalala ni na Levi, Ezra, at ng iba pa ang masasayang araw, bigla nilang napansin ang isang pulutong ng mga tao na papalapit sa kanila. Bawat isa sa kanila ay mukhang mabisyo at armado ng mga patpat at pamalo. Nainas sa nakita, ibinaba ni na Ezra, Kirin, at iba pa ang kanilang alak at napasimangot sa mga tao. Magpatuloy kayo, nandito sila para sa akin, kaya ako na ang bahala sa kanila, notify Levi. Ang iyong negosyo ay ang aming negosyo. Hindi mo na kailangan pang gumalaw ng kalamnan kapag naabutan mo kami, paniniguro ni Ezra na nakangiti. Sinumpa ng masamang ugali, si Ezra ay palaging ang pinakamalupit na makina ng pagpatay sa hukbo, at marahas niyang sisirain ang sinumang manggahas na hawakan si Levi. Biglang napangiti si Levi, dahil lumabas na si Shadow at ang mga elite ng pamilyang Jones, mukhang wala na tayong dapat gawin. Matapos malaman kung sino ang Shadow, ang mga brute ay natakot kaya humingi sila ng awa bago tumakbo. Sa pagmamasid mula sa malayo, sina Logan at Jenny ay naguguluhan sa sitwasyon. Anong nangyari? Ang pamilyang Jones, mga royalty ng Erodia, ay nagbabantay sa kalyeng ito. Paliwanag ng ulo ng mga brute. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilyang Jones ng Southampton? Si Ezra Williamson ng Western Region ay dapat nasa kalyeng ito. Sabi ni Logan na mabilis na namutla ang mukha. Kung alam ni Ezra ang tungkol dito, parehong masisira ang pamilya Black at Davies. Kung ganoon ay mas mabuting tumakbo na tayo. Hindi tayo kalaban ni Ezra o sa mga Jones, udyok ni Logan. Bago umalis, tumingin ulit si Jenny kay Levi,
You got lucky this time. Tingnan natin kung gaano katagal ang swerteng iyon. Kukunin natin ang ating pagkakataon. For now, we live to fight another day, payo ni Logan na natakot. Pagkatapos ng pagtitipon, bumalik si Ezra sa Sapphire Villa habang si Shadow ay nagsumbong kay Michael. So ano ang ginawa ni Ezra ngayon? Inquired Michael bago ang Joneses lahat ay tumingin expectantly sa Shadow. Pumunta siya upang makita ang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, si Shadow, na karaniwang kalmado tulad ng karagatan, ay kinakapos ng hininga at tila sobrang abnormal. Pagkatapos ng lahat, ang pagtuklas na iyon ay ang pinaka-nakakagulat na bagay sa kanyang buhay. Ano? Ang Diyos ng digmaan. Ang mga Jones ay higit na nag-aalala tungkol sa Diyos ng digmaan kaysa sa kung gaano ka-abnormal na kumikilos si Shadow. Well, ano ang hitsura niya? Sabik na tanong ni Tyler, na nagsikap na malaman kung ano ang hitsura ng God of War para sa rebulto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 744. Ang Diyos ng digmaan ay, si Levi, nauutol na sabi ni Shadow. Ibig mong sabihin ang Diyos ng digmaan ay talagang kamukha ni Levi. Hindi naintindihan ni Michael ang gustong sabihin sa kanila ni Shadow. Akala ko si Chief Williamson ay random na itinuturo ang isang tao. Hindi ko ini-expect na magkamukha talaga sila, stated Tyler and the others. Walang magawang tumango si Shadow. Oo, magkamukha nga sila. Shadow, dapat ay naabisuhan mo kami ng mas maaga para makita nating lahat ang Diyos ng digmaan mismo. Nakakahiya, singgal ni Michael. Tama siya, dapat talaga sinabi mo sa amin ng mas maaga. Ang iba ay sumama kay Michael para sisihin si Shadow, na wala ng ibang pagpipilian kundi magbigay ng dahilan. May isang grupo ng mga gumagawa ng gulo na lumalapit sa Diyos ng digmaan at sa kanyang mga kaibigan. Na-late ako kasi kailangan ko muna silang alagaan. Ano, may isang grupo ng mga tao na nang-ahas na umahan laban sa Diyos ng digmaan. Nahirapang paniwalaan si Michael habang ang iba sa pamilya ay nababalisa. Napagmasdan ko na, it's the Black family, paglalahad ni Shadow. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Michael, Wallace, pumunta ka sa mga itim at turuan sila ng leksyon. Parang pinipilit nilang sirain ang kamay ko. Bago pa man magkaroon ng oras sina Logan at Jenny na ipaalam sa pamilyang itim ang nangyari, pumasok si Wallace at ang kanyang mga tauhan. Matapos ipahayag ni Wallace ang kanyang pagkakakilanlan, mas nagulat si Meredith at ang iba pa. Siya ay isang royalty ng Southampton. Ang kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa pamilya Gates o Caesar. Mabilis na binati ng bawat miyembro ng Black family si Wallace. Kanina ka pa ba, o hindi, gumawa ng gulo sa Peace Road? Tanong ni Wallace. Dilat na dilat ang mga mata ng mga itim nang mapagtanto nila kung gaano sila kahirap. Magsalita ka, sigaw ni Wallace. Oo, kami iyon. We're dealing with some personal matter. Mabilis na naglinis sina Logan at Jenny. Sampal. Lumapit si Wallace sa dalawa at binigyan silang dalawa ng 10 malakas na sampal sa pisngi. Pagkatapos ay namamaga ng husto ang kanilang mukha. Habang dumidilim ang mukha ni Logan, umiyak si Jenny sa sakit. Bakit tayo patuloy na tinatamaan sa mga araw na ito? May ideya ka ba kung sino ang nasa Peace Road? Ang lakas ng loob mong magpadala ng grupo ng mga gumagawa ng kaguluhan kung nasaan ang Diyos ng digmaan at si Chief Williamson. Malapit ka nang mawala sa balat ng lupa. Pagkatapos ay sinipal ni Wallace si Logan sa kanyang wheelchair habang namutla ang mukha ni na Meredith at Robert matapos marinig ang sinabi ni Wallace. Ang Diyos ng digmaan mismo. Paano kaya iyon? Hindi makapaniwala ang pamilyang Black kung sino ang muntik nilang masaktan. Mas mabuting magmuni-muni muna kayo. Kapag nangyari ulit ito, sisiguraduhin kong magiging alikabok ang pamilyang Black. Binalaan si Wallace bago siya lumusab at iniwan ang pamilyang itim para magmuni-muni ng patay. Katahimikan. Ang aming pamilya ay malapit ng matapos. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 745. Hindi ako makapaniwala sa swerte ni Levi. Paanong nasa tabi niya ang Diyos ng digmaan at si Ezra? Well, hindi ako makapaniwala na muntik na nating masira ang pamilya natin sa paghabol kay Levi.
Nahirapan pa ring paniwalaan ni Meredith at ng iba pa na nakipagbalikat sila sa Diyos ng digmaan at muntik nang maalis. Sa internet, parami ng parami ang nagsimulang tumawag kay Ezra na isang deserter na inabuso ang kanyang autoridad at nagdulot ng pinsala sa mga tao. Malinaw na may isang taga-Welldrake ang nag-orkestra sa mga online na aktibidad, dahil kinasusuklaman ng mga tao ng Welldrake si Ezra kung paano niya natalo ang mga ito. Kahit na hindi nila siya matalo sa larangan ng digmaan, maaari pa rin nilang sirain siya sa kapangyarihan ng opinyon ng publiko sa internet. Sa hating gabi, lumabas si Ezra sa Sapphire Villa upang makipagkita sa mga beast, na nakahanda ng tumungo sa Western Region kasama niya. Bago ang madaling araw, biglang inatake si Welldrake sa Western Region. Sa walang kapantay na lakas, 1,000 tropa ang sumalakay ng direkta at nabasag ang 4 na linya ng depensa na nakapalibot kay Welldrake bago sumama ang hukbo ni Ezra sa kanlurang rehiyon upang igiit ang kanilang pag-atake. Ganap na natalo si Welldrake sa larangan ng digmaan habang patuloy silang umatras mula sa frontline. Ang pagkapatas sa pagitan ng dalawang panig ay wala na, at ang labanan ay isang ganap na tagumpay para kay Ezra at sa kanyang hukbo. Nagsimulang pasayahin ni Erudia si Ezra nang mapagtanto nilang nasa plano niya ang lahat. Matapos marinig ang tagumpay ni Ezra, hindi na maipagmalaki ni Levi ang mga kawal na sinanay niya. Parehong si Ezra at ang mga hayop. Pagbalik mo, Ezra, personal kong titiyakin na magkakaroon ka ng isang piging na ipagdiwang. Nakipag-ugnayan si Levi kay Ezra nang makarinig siya ng mabuting balita. Pinupuri ng mga tao si Ezra para sa kanyang kagitingan, at ang mga hayop ay nagdebo. Ito ay isang labanan na naitala sa mga talaan ng kasaysayan. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay binigyan ng ilang kredito, ngunit ang pamilya Jones ay walang nakuha kundi kahihiyan. Pinagtatawanan ng buong South City ang mga Jones dahil sa pagkataranta sa pagkawala ni Ezra noong gabing iyon. Noon lamang napagtanto ng mga Jones na bahagi sila ng plano ni Ezra, kaya nangangahulugan iyon na dapat silang bigyan ng kapurihan para sa dakilang tagumpay. Ngunit hindi natuwa ang Joneses tungkol doon dahil hindi nila nakamit ang kanilang layunin pagkatapos ng lahat. Ang inaalala nila ay ang kanilang sariling interes, hindi ang kapakanan ni Erudia. Naging biro tayo ng lungsod at umalis siya. Hindi nasiyahan ang mga Jones sa kinalabasan. Umiling si Michael, hindi naman natin siya pwedeng pabayaan ng ganun lang. Hindi pa natin nakikilala ang Diyos ng digmaan. Pwede pa ba yun? Ang mga miyembro ng pamilya ay nag-aalinlangan. Kinumpirma na ito ni Chief Williamson. Si Anson ay isang piling tao sa Iron Brigade at ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan mismo. Kung kami ay hihiling na makilala ang Diyos ng digmaan bilang pamilya ni Anson, naniniwala akong gagana ito, paliwanag ni Michael. Tama ka. Dapat may dahilan kung bakit inalagaan ng Diyos ng digmaan si Elijah para sa atin, sang-ayon ni Tyler. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa South City Warzone at makikilala natin ang Diyos ng digmaan mismo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 746. Pagkaraan, dumating si Michael sa South City Warzone kasama ang iba pang mga Jones, kung saan sila pinahinto sa pasukan. Ipahayag ang iyong negosyo. Hayaan mo akong magpakilala, kasama. Ako si Michael Jones ng pamilya Jones sa Southampton. Nandito tayo para makita ang Diyos ng digmaan. Nakangiting sabi ni Michael. Ano? Ang Diyos ng digmaan. Nataranta ang gwardya sa sinabi ni Michael. Kahit kami ng mga bantay ay hindi pa siya nakita, lalo na itong random na tao. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng Diyos ng digmaan ay sikreto, kaya hindi lamang sino man ang makakakilala sa kanya. Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa, sir? Tanong ng gwardya. Hindi namin hinihila ang paa mo. Mangyaring ipagbigay alam lamang sa Diyos ng digmaan. Sabihin sa kanya na ang pamilya ni Anson ay pumunta sa kanya. Si Anson ng Iron Brigade iyan, paliwanag ni Michael na nanginginig. Kahit na walang ideya ang gwardya kung sino si Anson, namutla ang kanyang mukha sa pagbanggit ng brigada na bakal. Sige, aabisuhan ko sila. Maghintay ka dito. Matapos umalis ang gwardya upang ipasa ang impormasyon, ipinagmalaki ni Michael, tingnan mo kung gaano kakilala si Anson. Pangalan niya lang ang kailangan para makakilos ang sundalo. Kahanga-hanga talaga si Tio Anson. Siya ang pag-asa ng ating pamilya. Sumang-ayon ang mga Jones.
Dahil ang Diyos ng digmaan ang hiniling ni Michael na makilala, ang balita ay mabilis na nakarating kay Mike, ang Commander-in-Chief sa South City Warzone, at ang Deputy Commander-in-Chief. Ano, dito para makita ang Diyos ng digmaan. Sino si Anson? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Nataranta ang lahat sa balita bago iniulat ni Alfie ng Dragon Legion, nahanap ko na siya. Si Anson Jones ay isang regular na sundalo lamang, hindi isang general sa Iron Brigade. Paano ang isang regular na sundalo ay maaaring maging kanang kamay sa Diyos ng digmaan? Napapikit si Mike sa pagkataranta. Magpatakbo ng background check sa pamilya Jones. Utos ni Mike. Hindi nagtagal, nagulat ang lahat sa eksena sa resultang nakuha nila. Si Michael Jones ang lolo ng Diyos ng digmaan. Hindi pamilyar sa relasyon ni na Levi at ng mga Jones, nagdilim ang mukha ni Mike at ng iba nang makatanggap sila ng balita. Bilisan mo at yayain mo si Mr. Jones. Kalimutan mo na, ako mismo ang mag-iimbite sa kanya. Nagmamadaling tinungo ni Mike ang pasukan kasama ang isang grupo ng mga tao. Hello, Mr. Jones. Ako si Mike Pence, Commander-in-Chief sa South City Warzone. Please, pumasok ka na. Isa-isang nagpakilala si Mike at ang iba pa bago niya yayain ang mga Jones sa Warzone. Tuwang-tuwa ang bawat miyembro ng pamilya Jones sa mabuting pakikitungo. Ang pamilya Jones ay malapit nang bumangon. Ang pagbanggit lang ng pangalan ni Anson ay sapat na para tanggapin kami ng Commander-in-Chief at ng kanyang mga kinatawan. Ito ay hindi direktang nagsasalita ng kahalagahan ni Anson sa Iron Brigade. Ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan ay talagang sapat na mahalaga para manginig ang buong South City Warzone. Iniimbitahan kami na parang mga VIP. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 747. Ang puso ni Michael ay tumatakbo sa pananabik, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Malapit na tayong maging isa sa pinakamayamang pamilya sa Erudia. Ang ibang mga Jones ay halos kasing excited ni Michael. Ang hindi nila alam ay dahil kay Levi ang lahat. Kung hindi, hindi man lang sila nakalagpas sa gate. Nang marinig na si Alfie ang pinuno ng Iron Brigade, kailangang itanong ni Michael, Mr. Steele, kumusta si Anson sa Iron Brigade? Well, nag-alinlangan si Alfie sa kanyang sagot, dahil kahit si Anson ay isang regular na sundalo, siya ang tiyuhin ng Diyos ng digmaan. Ang galing niya. Masasabi mong isa siya sa pinakaimportanteng miyembro ng Iron Brigade, awkward na sagot ni Alfie. Ang eksena ay katulad noong tinanong siya ng pamilyang itim tungkol kay Russell. Malaki. Ang sarap pakinggan. Si Michael ay tumatawa ng malakas sa kasiyahan habang ang mga nasa South City Warzone ay mukhang nalilito. Kakaibang reaksyon. Ang kanyang apo ay ang Diyos ng digmaan. Dinala si Michael at ang iba pang mga Jones sa reception room, kung saan natanggap nila ang pinakamataas na antas ng hospitality. Sa buong pamamalagi nila, personal silang sinamahan ni Mike. Tuwang-tuwa si Michael nang makita kung gaano kahusay ang pag-aalaga sa kanila dahil sinabi nito ang antas ng kahalagahan ni Anson. Dapat sinabi sa amin ng batang iyon kung gaano siya kahalaga sa hukbo. Bulong ni Michael sa sarili. Ginoo, Jones, ang South City Warzone ay gustong magpakita ng banner sa pamilya Jones. Nagpaalam kay Mike bago inutusan ang kanyang lalaki, dalhin ang banner. Hindi nagtagal, may pumasok sa silid na may dalang banner, at nakalagay dito ang haligi ng bansa. Nang makita ito ng The Joneses, tuwang-tuwa sila kaya hindi na sila makaupo. Para sa atin ito, natutuwang tanong ni Michael dahil hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng isang banner pagkatapos ibigay ang isa kay Ezra. Tama iyan. Sa utos ko. Salute. Utos ni Mike sa kanyang lalaki sa eksena. Ang anak ng pamilyang Jones ay mahusay na nagsilbi upang protektahan ang ating bansa. Salamat. Proud na proud ako sa kanya. Tugon ni Michael na may kasamang malakas na tawa. Ang iba pang mga Joneses ay tulad ng exhilarated upang makatanggap ng tulad ng isang karangalan. May haligi tayo ng bansa sa ating pamilya. Ang pamilyang Jones ay hindi na magiging katulad muli dahil maaari na nating kalabanan ang nangungunang pamilya sa Southampton. Ang problema lang ay hindi iisang tao ang tinutukoy ni na Michael at Mike. Si Mike ay naghaharap ng banner dahil kay Levi habang si Michael naman ay naisip dahil kay Anson. Gayunpaman, masaya ang magkabilang panig sa kinalabasan. Higit pa rito,
Nangako si Mike sa kanila, mula ngayon, kung may kailangan ang pamilya Jones, ang kailangan mo lang gawin ay magtanong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 748. Kahanga-hanga. Ito ay kahanga-hanga lamang. Bulalas ni Michael, na nagpapantasya na sa pag-akyat sa tuktok sa Southampton. Bagamat tuwang-tuwa siya, hindi nakalimutan ni Michael ang kanilang layunin sa pagpunta sa South City Warzone. Commander-in-Chief, available ba ang God of War na makita tayo? Nakangiting tanong ni Michael. Hayaan mo akong malaman. Pagkatapos lamang natawagan si Levi ay napagtanto ni Mike na ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, dahil hindi na gusto ni Levi ang anumang bagay na gawin sa mga Joneses. Sabi ko na nga ba, bakit naman pupunta si Michael dito para makita si Levi kung ganon talaga sila ka-close? Hindi ko na maibabalik ang banner dahil regalo na ito. Paalisin mo sila dyan ngayon na. Kahit iyon ang utos ni Levi bago ibinaba ang tawag, hindi basta-basta mapapaalis ni Mike ang mga Jones. Paumanhin, Mr. Jones, ngunit ang Diyos ng digmaan ay hindi magagamit sa ngayon at wala kaming awtoridad na ipaalam sa kanyang lokasyon. Natatakot ako na hintayin mo ang tawag namin, makahulugang sabi ni Mike. Mabuti naman, matapos ang kanilang natanggap, ang mga Jones ay hindi nagsisisi sa pagpunta sa South City Warzone, kahit na hindi nila nakilala ang Diyos ng digmaan. Kung tutuusin, nakita na nila kung gaano kahalaga si Anson sa hukbo. Mula ngayon, ang pamilyang Jones ang mamumuno sa Southampton. Ambisyoso na bulalas ni Michael. Ang iba pa sa pamilyang Jones ay nasa sabik din, lalo na sina Tyler at Wales. Bilang mga miyembro ng Prince Gang sa Southampton, ang kanilang katayuan ay katamtaman sa pinakamahusay. Sa sandaling ipahayag namin ang aming relasyon sa Diyos ng digmaan, ako, si Tyler Jones, ay sa wakas ay aakyat sa pinakamataas na posisyon sa Prince Gang, iyon ay, ang pamagat ng prinsip. Ang swerte natin. Akala ko masisira tayo ng warlord na si Elijah. Ngayong ang Diyos ng digmaan mismo ay nasa panig natin, si Elias ay nasa ilalim ng ating hinlalaki. Pagmamayabang ni Wallace at ng ilang iba pa. Tama na hindi namin papasukin si Levi, ang mababang buhay na iyon, sa aming pamilya. Magiging kahihiyan lang siya sa atin. Nakahinga ng maluwag si Wales bago siya tinignan ni Michael, huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon. Hindi siya karapat-dapat sa talakayan. Ngayon kahit na mas mababa, isinasaalang-alang ang aming kasalukuyang katayuan. Hindi siya karapat-dapat na maging apo. Biglang lumitaw si Shadow, Guro, baka gusto mong itago iyon sa iyong sarili. Nag-aalala siya tungkol sa gulo na maaari nilang pasukin kung marinig ng Diyos ng digmaan ang mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito, Shadow? Nagtatakang tanong ni Michael. Kahit anong mangyari, hindi mo mababago ang katotohanan na apo mo si Mr. Garrison. Naniniwala ako na mas mabuti para sa iyo at sa iyong pamilya kung itatago mo sa iyong sarili ang iyong mga iniisip tungkol kay Levi, paliwanag ni Shadow. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? At bakit parang iba ka? Dati ayaw mong magsalita. Anong nangyari sa'yo? Naramdaman ni Michael na may nangyari, ngunit hindi niya alam ang katotohanan na alam ni Shadow na si Levi ang Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 749. Patawarin mo ako. Masyado akong nagsasalita, paghingi ng tawad ni Shadow, na talagang sinusubukang magpahiwatig kay Michael. Sa kasamaang palad, masyadong maliit ang inisip ni Michael kay Levi para asahan siyang maging sino mang mahalaga. Upang ipakita ang kanilang bagong katayuan, ang mga Jones ay bumalik sa Southampton na may dalawang banner na nakataas at pumapalpak sa hangin. Sa ngayon, natatakot ang pamilyang itim na sundan si Levi habang si Zoe ay abala sa trabaho. Bukod sa pagtatrabaho sa isang 50 bilyong proyekto, kamakailan ay naglabas ang Oriental Star Group ng isang malaking budget na pelikula na pinagbidahan ni Helena. Ang pelikula ay naging isang alamat sa industriya para sa pagsira ng record nang gumawa ito ng higit sa 1 bilyon sa loob lamang ng 3 araw. Pumasok si Iris sa opisina ni Zoe nang abala pa si Zoe sa trabaho. Ha? Ano ito? Hindi napigilan ni Iris na kunin ang dark green box na nakita niya sa desk. Pwede ko bang tingnan? Oo naman. Matapos buksan ang kahon, na-curious si Iris na makita ang isang gintong medalya sa loob.
Ano ang ibig sabihin ng Hari ng Kanluran? Ang tinutukoy kaya nito ay ang hari ng kanlurang rehiyon. Siya ang nanguna sa pag-atake na tumalo kay Weldrick, at ito ay nasa buong balita. Casual na sabi ni Iris, ngunit si Silas, na nasa tabi lang nila, ay nabigla nang makita si Iris na nalaman ito ng napakabilis. Ibig sabihin exposed na kami. Itinaas ni Zoe ang kanyang ulo at tumawa bilang tugon, ito ay regalo sa kasal mula sa isang matalik na kaibigan ni Levi. Hindi ko nga alam kung ano ang ibig sabihin ng Hari ng Kanluran. Narinig din niya ang balita, ngunit hindi niya malalaman na si Ezra ang hari ng kanluran. Siya ay umiinom kasama si Levi noong gabing nangyari ang labanan. Paano kaya siya nasa battlefield? Hindi naman kasi marunong mag-teleport si Ezra. Kaibigan ni Levi, sabi mo. Dapat ang pagkakamali ko noon, natural na tugon ni Iris. Walang paraan na ang sino mang kaibigan ni Levi ay maaaring nasa labanan sa Western Region. Maliban kung siya ay isang preso doon. Nagpatuloy sa pagbibiro si Zoe, tulad mo, halos napagkamalan ni Silas na ang kaibigan ni Levi ay isang chief. Alam ko naman diba, halos akala ko ang piraso ng ginto na ito ay simbolo ng hari ng kanluran. Bulalas ni Iris bago ibinalik ang medalya sa mesa. Nang makita kung paano nakumbinsi si Iris, nakahinga ng maluwag si Silas. Iyan ay hindi lamang anumang piraso ng ginto kundi isang marka ng Diyos ng digmaan, na siyang namumuno sa milyon-milyong tropa sa kanlurang rehiyon. Gamit ang medalyang iyon, maaaring ipatawag ni Zoe ang hukbo ng Western Region para protektahan ang sarili anumang oras na gusto niya. Hindi napigilan ni Silas na paalalahanan si Zoe, Ms. Lopez, sa tingin ko mas mabuting ilagay mo ang kahon na iyon bago mo ito mawala. Mabilis na nakuha ng kanyang mga salita ang atensyon ni Zoe at Iris. Anong ibig mong sabihin, Silas? Espesyal ba ang kahon sa anumang paraan? Tanong ni Zoe. Biglang naalala ni Zoe ang kakaibang kinikilos ni Silas noong araw na nagkita sila ni Ezra. Hindi naiwasang mapansin ni Zoe ang tungkol kay Silas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 750. Ito lang ay mayroon akong espesyal na damdamin para sa mga bagay na militar at ang medalyang iyon ay mukhang isa, kaya mayroon akong pagnanasa na protektahan ito, mabilis na pagsisinungaling ni Silas. Naiintindihan naman yan. I'll keep it locked in the safe, then, nakangiting paniniguro ni Zoe bago nakahinga ng maluwag si Silas. Pagkatapos nito, tumingin si Zoe kay Iris at nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo? Dahil ang pelikula ng iyong kumpanya ay sinira kamakailan ang record sa industriya, ang Star Entertainment, ang nangungunang entertainment company ng Southampton, ay magpapadala ng kanilang mga tao dito sa hapon upang matuto mula sa iyo. Kung naalagaan mo silang mabuti, baka may cooperation sa cards, paliwanag ni Iris. Oo naman, ipaubaya mo sila sa akin. I have time anyway, sagot ni Zoe na may kasamang okay, sign. Ang Star Entertainment ay isa sa nangungunang 3 domestic entertainment company, at mayroon silang big shot na mga bituin at online celebrity. Kahit na mabilis ang paglaki ng Oriental Star Group, malayo pa rin ang kanilang lalakbayin dahil si Helena ang tanging mahalagang bituin na mayroon sila. Malaki ang makukuha sa pagtatrabaho sa isang higanti tulad ng Star Entertainment. Sinadya ni Zoe na linisin ang kanyang schedule para hintayin ang kanilang pagdating. Sa hapon, 3 sedan at 4 na MPV ang pumarada sa labas ng gusali ng Morris Group. Dumating na ang grupo ng Star Entertainment, at tuwang-tuwa si Zoe nang makita ang kanilang chairman, si Pierre na mismo ang nangunguna sa grupo. Nang makita kung gaano sinsero ang Star Entertainment sa meet-up, tinanggap ni Zoe ang grupo kasama ang kanyang team. Tulog pa rin, biglang nagising si Levi sa ingay. Ano ba ang nangyayari? Frustrated na tanong ni Levi habang ngumiti si Seth, nagpadala ang Star Entertainment ng grupo para bisitahin ang Oriental Star Group. Nagpunta na ang lahat para makita ang maraming sikat na bituin at online celebrity sa gusali. Gusto mo bang tingnan? Sa sandaling mabalitaan ni Levi na may mga bituin at online celebrity, nawalan siya ng interes. Pero kung nakakatulong man ito sa career ng kanyang misis, naisip niyang hindi masakit na hayaan silang magpatuloy. Halos ipinadala ng Star Entertainment ang bawat isa sa pinakamahusay. Hindi lang sila nagpadala kay Pierre at wala pang iba mula sa management,
18 sa kanila hottest superstars at online celebrities ang nandoon. Ang mga online celebrity ay nagsimulang mag-livestream at i-record ang lahat sa paligid nila, kabilang ang halos lahat ng bagay sa gusali ng Morris Group. Nang makita kung paano ito nangyari, kinailangan ni Seth na pumasok upang pigilan sila sa pagsasahimpapawid ng mga panloob ng kumpanya, na marami sa mga ito ay confidential. Pagkatapos ay nagdala siya ng 2 lalaki para lapitan ang mga broadcasters. Excuse me, hindi pinapayagan ang live streaming sa gusali. Salamat sa inyong kooperasyon, payo ni Seth, ngunit hindi mapakali ang mga live streamer na nakikinig sa kanya habang patuloy sila sa streaming. Kailangang ulitin ni Seth ang kanyang sarili, excuse me. Hindi ka pinapayagang gawin ang iyong live stream. Pakiusap tumigil ka kaagad. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga hamak na security guard. Sino mo para sabihin sa akin na hindi ako makakapag-live stream dito?